Kaugnay sa rekomendasyon ng DOJ na sampahan ng kaso ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Kausapin natin ang kanyang legal counsel na si Attorney Gabriel Villarreal. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga po sa mga nanonood. Opo, kumusta po si Ginoong Atong Ang matapos yung rekomendasyon ng DOJ na sampahan ng kasong 10 counts of kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention? Kalmado naman siya, Rafi, nung kausap ko siya kagabi, nung matanggap ko yung resolution sa email. Sinabi ko sa kanya na natanggap ko na yung resolution at kung ano yung nasasaad din sa dispositive portion ng resolution. Okay naman, mahinahon naman yung tinanggap yung mensahe ko. Meron po siya bang naging reaction dun sa binasa niyong dispositive portion ng kaso? Medyo na-disappoint siya, pero sabi niya, siyempre, ilalaban mo pa ako natin yan, Mr. Campos. Kami po ay naghahanda ngayon ng motion for reconsideration nung resolution ng panel. Sa ngayon po ba, nasa Pilipinas pa ang inyong kliyente? Nandito po sa bansa natin si Mr. Campos. Nabanggit niyo po na depektibo at hindi patas yung rekomendasyon ng DOJ. Paano niyo po ito nasabi? Kasi po yung mga hindi ho kinonsidera ata nung panel yung mga ebidensya na mga dinala sa kanila ng CIDG at yung mga ebidensya na binulog namin sa kanila nung preliminary investigation. Doon ho sa mga ebidensya namin, halimbawa, may 10 affidavit po na yung mga testigo namin na naka-file sa CIDG. Ngunit yun ho 10 affidavit na yun na hindi na naidulog sa DOJ at dito mismo sa resolution, hindi man lang nabanggit yung 10 affidavit na po ninyo. Ito ba yung magiging bahagi na ng inyong depensa, magiging ebidensya pagdating sa korte at meron pa po ba kayong dagdag na ebidensya pabor sa inyong kliyente? Yun na po ang aming yung sabi ko 10 affidavit na yun. Saka marami hong mga video na nakasaad dun sa ebidensya. Pinakikita ho doon si Don Patidongan ang may hawak nung isang missing sa bungero na nakaposa at sinasamahan ni Don, sinasakay niya sa isang sasakyan doon sa Maynila. Yun din pong video na yun na meron pang testigo na nag-testify, kinilala si Don, hindi rin ho kinonsidera ng panel, siguro nakalimutan sa pagmamadali. Nabanggit po nyo, paghahandaan nyo na itong kaso. Ano pa po yung magiging hakbang ng inyong kampo sa rekomendasyon ng DOJ? So ngayon po, ang ginagawa namin ay isang motion for reconsideration. Kaninang umaga din po, may mga kasamahan na pong pumunta sa Department of Justice para humingi ho ng kopya ng information, yung criminal information na supposedly dapat naka-attach doon sa resolution. Pero kagabi, nung natanggap ko yung resolution galing sa kanila, wala hong naka-attach yung information. Kasi yung mga information na yun ang mahalaga sa amin dahil yung po, doon po nakasaad kung ano yung mga kaso ang ipa-file nila sa korte at doon nakasaad din kung anong korte ang pinag-file nila nung kaso niyan. Mahingi na rin po namin yung inyong reaksyon na hindi nakasama sa pinakakasuhan ng aktres na si Gretchen Barreto. Marami ho talaga. Doon, yung mga pinailan ho ng kaso, buto ng 60, 6 na po. At sa madalit sabi po, yung resolution na yun na natanggap ko gabi, inabsuelto ho, 4 na po na tao mula doon sa dinala nila ng akusasyon. Ganun ho ka unreliable ang yung istorya ng Don Patidongan. Yung istorya ho niya isa talagang fabulous at malaking kasinungalingan. At pinarwisyo po niya napakaraming tao. Well, abangan po natin kung ano magiging resolution dito. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Rafi. Maraming salamat din sa ating tagapanood at tagapakinig. Maraming po salamat. Yan po si Attorney Gabriel Villarreal.